Hi guys, welcome to another episode of Late Night Pub. This is Pam, PKB's first traditionally published author and best shoulder to cry on. This is Laura, your spellcasting author from Paper Cat Books. What's up, y'all? And syempre, nandito na naman ang inyong resident halata na si Joshua. Ang resident halata ng PKB. Sobrang proud lang ako kasi first time po namin. Napakadami namin ngayon. Kinikilig lang ako. Di ba tayo nagsisimula, naiiyak ka na? Naiiyak na ako eh. Kasi Ayan. sobrang happy ako for them anyways. Oh, di ba? Super nakaka-proud. Sobrang special nitong episode na to, guys. Alam nyo ba kung bakit? Dahil kasama namin ngayon ang mga finalists ng National Book Development Awards for Best Anthology in English lang naman. Guys, lang naman. PKB represent. Yes, PKB represent. We have, ilan kayo Seven. in total? Ayun. Six. And we have, Ang nandito, we have 6. yeah, We have 6 out of the 7 authors. out of the 7 anthology authors. Yes, welcome, you guys. First off, we have Miss Aline Alanige, your patrona ng mga witty comebacks and witty witty hugot. Hi, Aline! Hi, Welcome Aline back! again. Second guesting mo na sa Late Night Pub. Correct. Hello again. Nice to be back. Yes. And then we have from the Marites Brigade, Miss Yayat Soriano. Hello, Miss Hi. Yayat. Hello. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating patron saint of book awards, Mr. Mark Manala. Ay, oo. Creator of The Secret of Patron Derek saint. Guerrero. Hindi ko pa na. Nakakalimutan kong magdala ng dapat mo nagdala ako ng Good Morning Towel. Yun nga, dapat ka nagdala ako ng good morning kay Mark para next year makasali ako sa book awards. Oo, next time may promotional ng Good Morning Towel. Ayan. Hi, Mark. Nandito rin naman si Miss Christina Alfonso. Hello po. And of course, nandito rin si Miss Shane Martinez and Daniel De Guzman. How are you Hello, guys. Kumusta? Hi po. Nice to meet you all po. So, syempre, nandito tayo ngayon to talk about yung recently nyo na na-publish na bigyan ng award, which is the Deck of Halls. Version 1 kayo, di ba? Kasi dalawa yung version eh. Tama ba? Dalawang volumes. Volume 1 kayo, volume 1. So, ayan pala, nandiyan pala hawak ni Aline. So, actually, ako, ang nabasa ko pa lang dyan, yung kay Mark, kasi medyo mabagal ako magbasa eh. Pero excited na akong basahin yung Marites Brigade. Ang ganda kasi talaga ng title. Super catching and very timely. So, sa mga listener, sa 20 listeners natin sa Late Night 20 Pub. listeners. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Sa mga Mali nyo naman maging 100 na after nito. No, 'di ba sabi mo 20? Sa 20 million listeners po namin. 20 million pala, sorry. Sorry, nagpapaka-humble lang pala po kami. Sorry. Sa 20 million listeners po namin, gusto po nilang malaman, kamusta naman, how are your, paano ba? Tulungan nyo nga ako, Pam, at saka, Anong feeling being at the National Book Awards? Ayan, sige. Let's start with, patrona ng mga book awards, Mr. Mark Manalang. How's that feeling, the vibes? Yun,
Yun nga, pangalawang beses ko na sa National Book Awards eh. Last year nag-attend din ako as finalist for best English novel for The Secret of Derek Guerrero. Yung yung pakiramdam na nasa isang event ka na ang kasama mo kung participant sa mga either mga bigati ng author, mga kilalang personalities, yung mga tamang mga influential or yung mga tamang nasa mas malaking field of learning or experience based sa'yo. Sa una overwhelming na medyo nakakaba din dahil yung pakiramdam na baka mapahiya mo yung sarili mo or hindi mo malaman kung paano makipag-usap, makarelate sa kanila. Pero the fact na nandun ka kasama ng mga taong ito nakakapagpalakas ng loob, nakakagaan, nakaka-proud din. And then, at that point, naisip ko na makakapag-participate ako, makadalawa ako sa ganung klaseng event na punong-puno ng pride sa sarili ko at sa mga nire-represent ko. It probably helped the last year kasama ko si Kat Derla, ang ating publisher sa Paper Cut Books, and yung kanyang may bahay na si Jeff. Yung feeling of pride, yung accomplishment, napakalakas at that time na yun. Ganun din yung pakiramdam this year, especially ngayon na although wala si Kat at si Jet, kasama ko naman mga kapwa authors ko sa Declaration Volume 1. The fact na kasama ko silang nire-represent ang Paper Cut Books at yung aming libro is malaking bagay para so that I can stand tall, stand proud among all these other big names. Grabe. Iba nga rin naman kasi yung pride na mararamdaman mo when you get there, no? Especially kung like what Mark said na mga bigatin yung kasama mo talaga. Correct. Diba? Let's hear another answer from, I believe, Miss Christina was there as well. Yeah. Actually, gusto ko yung outfit ni Miss Christina nung Book Awards. Naka-mute po kayo. Naka-mute pa po kayo, Miss Christina. Ayan. Okay. Well, what I like about that award is first, yung mga costumes, yung mga damit. So, the Filipiniana dresses were very elegant, sophisticated. Yan. And also, it was graced by national artists. Oh. So, we were in, parang you have the feeling that you were in the presence of greatness. Ganon. I love that. I love that. In the presence of greatness. Yes, and the fact that yung habang during the awarding, parang 'di ba, parang sa entire country from Mindanao to Luzon, talagang nila yung hindi lang Manila centric but as well as the provinces. Parang you get a sense really of culture and history. So it's like this is it seems like it's really is a historical moment kasi parang it's uplifting our own uniqueness in the world, our own culture. Nice. That's it. Love it. I do want to hear one more. Sorry. Kasi I believe Miss Shane, you flew from, correct me if I'm wrong, Oman or Qatar? Bahrain. Wala, none of the above, girl. Bahrain.
Ewan ko ba lagi Middle East pa rin nalilito siya. si Miss Kat doon. Okay. Middle East Magkakatabi pa lang rin yan siya. sila. Anyway, so you flew in from Bahrain. Anong feeling na you have to, hindi naman you have to, pero you flew miles for this for the National Book Awards. Tapos hindi pa rin ako naka-attend. No worries, no worries. Hindi, parang alam mo nung time na nag-start sila na mag-send ng pictures and nag-send sila ng mga videos. Alam mo yun, kasi andito na ako sa Mindoro na. Nalampasan ko na yung Manila. Pas hindi pa rin ako naka-attend kasi busy din ako. Parang wow. Tapos andun pa, may picture pa sila with Mr. Ricky Lee. Yeah. Parang so near yet so far. Yes, di ba? May next time pa daw for Miss Shane. Yun. Oo, hindi pa last to. Sabi ni Miss Kat, there's more. There's more. Correct. For her solo book na daw. You know. Okay, oo. Let's get into talking about your entries muna so the listeners can I guess ma-review sila on what's inside Deck the Halls. Let's start with Miss Yeyet Soriano kasi ayos ko talaga yung book niya, yung part super niya. catchy kasi naman ng The Marites Brigade. Oo, diba? So what's your inspiration on writing The Marites Brigade as your entry for Deck the Halls Volume 1? Okay. Closet Marites siguro ako. And actually yung niya, yung setting niya is and alam ni Kat yun. We live in the same village, right? Okay. So we live in the same. Ikaw rin pala, Laura. Yeah. Ako si Kat tsaka si Yeyet. Yun yung inspiration ko, right? The village. Yeah, magkakasama kami. Tapos may sari-sari store sa malapit sa amin. Tapos maraming mga marites lagi doon in the afternoons. So yun yung naging parang inspiration ko. Plus, yung rin kasi namin, yung like sa bahay, meron yung kasabahay din namin. Every time umuwi siya from outside, lagi siyang may sagap na bagong marites about the neighbors. So sabi ko, okay, maganda to, right? If you weaponize it. True. Diba? And it's a great way to capture information. So yun yung naging parang inspiration ko for the story. Actually, that's why I really love it kasi parang very timely yung Marites parang ngayon lang siya nag-emerge yung term from the Karen of the West. I think, Sige. Sorry. Pero yun lang, parang na-amaze ako kasi kung first time reader ako, talagang magbubigla ako. Oh my God, someone wrote about a Marites. Parang na-amaze. And nasa crime anthology, girl. Yes, so parang actually, all the more curious, di ba? Parang, bakit? Hindi lang siya pipitsugin chika. Totoo. Pucha girl, may namatay. O yung ganun yung chika. Yun yung chika. Ganun yung usapan sa sari-sari store. Oh my God! Wait, going back. Kay Aline, since first time ni Aline dito sa Late Night Pub, Oo, first time niya. Yung story ko naman, ang title niya, Murder de Aguinaldo. Basically, yung synopsis niya is merong religious cult. And yung religious cult na yon, parang silang serial killing, pero ang mga pinapatay nila is corrupt politicians. Okay. And then yung Murder de Aguinaldo, 'di ba kasi Christmas themed yung anthology natin. Okay. Yung 'di ba mayroon tayong tinatawag na parang sa tuwing Pasko, yung simbang gabi. Aguinaldo, simbang gabi parang ganun. Okay. Tapos yung Aguinaldo 'di ba kasi it's also like a gift. Parang Spanish for gift. So yung parang Murder de Aguinaldo is a gift to the country because they're killing politicians. It's very Robin Hood-esque. Actually, ang una kong naisip, Robin Hood meets
ano tawag doon? Yung movie The Purge. Oh, Oo nga, no? yeah! Oo nga, no? Robin Hood meets The Purge. Bet. Oo nga, no? Mm. Ano to, vigilante type of Lana, mukhang di na ako characters. magsusulat mamaya. Babasahin ko na yung Murder ni Aguinaldo. O mamili ka na lang sa ating 7 stories sa Deck the Oo. Halls Volume 1. Last but not the least, si Daniel de Guzman. Ano lang din kasi ako kasi yung title ng entry niya is The Case of Happy Jesus. Ganda ah. Naaano ko kasi ang pumapasok sa isip ko pag binabasa ko yung title niya is yung sa Red Horse, yung Happy Horse. Alam na. So parang Ikaw napaghahalataan ba? Trot. Can you take us through the process, your inspiration and writing The Case of Happy Jesus? Actually, sa tungkol sa Red Horse. Kasi hindi naman po ako umiinom actually sa totoong buhay. Pero the story of The Case of Happy Jesus kasi is more like standard lang po talaga na criminal story. Ang kakaiba nga lang po dito kasi since may post-Halloween blues pa ako nung ginagawa ko siya, parang feeling ko, parang gusto ko pa rin bumalik sa Halloween. Ginawa ko lang siyang paranormal type. So it's like, kind of may element ni Constantine, if you know Constantine, yung paranormal yeah. Since ang medyo sinopsis na lang talaga niya is isang espiritista, sikat siya actually na espiritista na umalis na limelight and then bumalik siya ulit para actually isend yung message from spirit world through her daughter na naging biktima ng isang serial killer. Okay, so yun, humingi siya ng tulong actually doon sa isang policewoman na medyo kakaiba. Ginawa ko lang siya kakaiba ng policewoman kasi gusto ko parang baliktad yung role eh. Rather than yung lalaki yung parang headstrong, ginawa kong headstrong yung babae. Tapos yung lalaki, mas sensitive sa mga paranormal, which is, para sa akin na medyo iniba ko lang ng dating kasi normally pag ganun baliktad yung role nila eh. Yung lalaki lalaki yung parang nasa police force, tapos yung babae naman yung nasa paranormal force, sabihin nga natin. So ganun yung may ikot. So they're trying to solve the case through that particular message na nanggaling sa isang kanta, a Christmas song na medyo nagproblema rin ng konti kasi inaalala rin ni Kat noon na like totoong kanta talaga siya actually. Kanta ni Jose Marichan. Kung medyo familiar kayo doon sa Christmas. Oo, yes. Doon nabuo actually yung parang message nung anak nung espiritista para i-convey na papatay ulit yung serial killer na alam nila nahuli na pala pero hindi pala. So, ganoon lang yung kabuuan ng kanya actually. Ganda. No, grabe naman pala yung mga kwento ng Deck the Halls, no? Pang Netflix limited series yan. Actually, buti na lang pala hindi ko natapos yung entry ko kasi may entry dapat ako dyan. It's about like parang yung entry ko is more like parang about, ano yung tawag dito? Yung gusto ko kasing i-showcase yung problem sa community namin which is yung yung unsolicited pornography when it comes to gay individuals. Yun yung sana entry ko. Parang mag-couple sila tapos nalaman na lang niya na yung boyfriend niya pala ay isang ringleader sa isang child pornography here in the Philippines. Parang ganun kasi yung sana isulat ko pero hindi ko na siya na-conceptual. Naalala ko lang. Marami ka pang chance, girl. Pero amazing nung kanila, parang na-amaze ako sa mga stories nila. Let's hear the rest na rin. Yeah, actually, how about you, Miss Christina? Ano po yung nyo, yung stories? Yung entry. Yung entry nyo pala, sorry. Nakamute po kayo ulit. Ayan, okay. Ayan. Yes, sorry. So, mahilig ako mag-coffee talaga. So, tapos, ang day job ko kasi is research. Economic research. So, sometimes, yung research ko, pumunta ako sa mga cafes. So, doon ko ginagawa yung, research ko. And then, so, tapos, uminom ako ng kape. Nag-discover ako ng mga new cafes na hindi yung the usual na Starbucks, yung parang mga hole-in-the-wall na cafes para medyo interesting. So, one time, kasama ko yung friend, nagkakape kami, tapos naisip ko, ba't kaya hindi ko gawa ng kwento tong, yung about coffee, related dun sa murder, and then, ang bida yung barista. Ganon.
And then, yun na nga. And then since ang work ko din is in the nag-office, naisip ko, marami na ako naging boss. Although they're very, kind sa akin naman. So, binaliktad ko lang na, what about if you have this super bitchy boss na parang talagang very evil, and then talagang inaano kayo, yung mga employees, talagang hindi na asar more than asar, parang ina-abuse na ganun. oo, Parang ina-abuse ganun na, naman. mga ganon. Mhm. Tapos hindi ka makaalis dun sa company kasi meron kang mga bills to pay, and everything else. So, yun. And then, Christmas, dun sa Christmas party nila, na-discover na lang nung secretary na, ayun, yung si Vanessa, the bitchy CEO, was, stabbed in her office Oh before my siya pumunta God. dun sa party nila sa my garden. So that's why the title is The Christmas Party. So now, Nice. the Christmas Party. So now, it's the barista, kasi yung barista, nagkaroon siya ng relationship with Paolo, which is the ex-boyfriend of the CEO of Vanessa. Mhm. So, suspect din si Paolo. So, in order to clear Paolo, she investigates the crime. Nice. So, lesson learned, wag pupunta sa garden party. Hindi, wag mo na mag-punta Christmas party sa work. Grabe. Alam mo, sobrang relatable nung premise nung kwento ni Tina, no? Kasi yung bida niya is, 'di ba, nagsasuffer siya doon sa boss niya pero hindi siya makaalis kasi matindi yung pangangailangan niya, 'di ba? Doon pa lang nakuha mo na ako na hindi ako makaalis kahit masama yung boss ko kasi matindi yung pangangailangan ko. So, ayun, and then it ends in murder, 'di ba? Parang Ay, parang, nakakaya. I hate you as a boss, pero I don't hate you enough to kill you, di ba? True. Like, for example, one time, yung si Paolo kasi parang naging boyfriend siya ni Vanessa, pero dinump siya over, kasi si Paolo, parang inimagine ko siyang, parang cute boyish type. Okay. Tapos, and then, parang, na-meet ni Vanessa yung isang, client nila na parang, medyo manly. So, dinump niya si Paolo over this guy. Ganon. Yung mga So, Oh, di ba? parang, May ganun pa manly palang at drama ayaw doon. yes. Tapos yung isa namang empleyado, parang pinapromise sa kanya ng promotion. Parang marketing manager ka na. Ganon. So, parang ikaw na to. So, in-announce niya sa Facebook. Mga ganon. In-announce niya sa Facebook. Tapos, kinongratulate siya ng mga, ng mga kaibigan. But then, yung i-announce na, yung in-announce na yung, kung sino yung marketing manager, iba yung pangalan na in-announce. Mga ganon. So, Oh my lesson God. learned ulit, wag kayong announce ng announce. Wag Huwag kayong mag-assume. press release. Wag Kung hindi pala sigurado. mag-assume. Ay nako, yung mga press release talaga na yan. Pero ang ganda, like parang, ang ganda nung premise, parang simple office politics. Pero Correct. ends in Kasi murder. nangyari talaga siya, di ba? Nangyari talaga I'm siya. keeping my mouth shut. So how about you, Miss Shane? Kamusta naman po ang inyong Ayan, gusto kong malaman yung kay Shane, yung entry niya. Yung sa akin ay Stifled Carol. Yun, kasi ako ay takot ako lumabas sa gabi. Sa totoong pag dumidilim na parang anything can happen na. Truth. Yan yung trauma ko sa di ba? So yun yung story ko na Stifled Carol, parang magkapatid sila na nangangaroling. So yung may panganay and merong mas younger sibling, tinuturuan parang sinabi lang nung mother and parents na samahan mo na gustong magpaturo kung paano ba yung pagkakaroling. Medyo na yung medyo dalaga na si ate girl. Parang nahihiya na siya. Nahihiya na siya. Samahan yung
yung younger sibling niya. Tapos yun, sinamahan niya pa rin. So kahit siya naman yung yung todo ganap na with magandang kanta, with magandang ganyan. Yung kapatid niya todo pa-cute lang, ganyan. Naiinis siya kasi ang puri doon sa kapatid niya, ganyan. Parang jealousy. Naiinis kasi si It's very pa-cute lang kasi sibling, diba? Tapos napapunta sila sa medyo, kasi ako, lumaki naman ako in very, yung neighborhood na hindi ka parehas sa city, probinsya ako. So, ang vision ko talaga ay masukal, yung daan is not very, may lamps or ganyan. Merong mga parts dito sa amin na nag-flicker yung yung lamps, street lamps. Tapos ang lalayo. Ayoko na. Yes. Kasi nag-flicker yung lights. Ayoko na. Tapos ang lalayo ng gaps. Between houses. Ng houses. And yung gaps na yun is bushes. Yun talaga yun talaga mostly nakikita ko. Kasi yun nakikita ko dito sa province. So yun, ginawan ko siya ng doon sila dumaan. Doon sila dumaan. Tapos medyo late na. Ako din eh. Kung ano nangyari. Di basahin. Basahin nyo lang. Magandang marketing yan. Gusto nyo malaman kung ano nangyari, bilhin nyo yung book sa Fully Book. What happens next? Check it may out. nakasalubong silang may nakasalubong silang magbabalot. May nakasalubong na lasing. Ano nangyari? Sino ang Char? Oh my God. Sino ang may sala? Yung sinasabi nung younger sibling na, tara, nauwi na tayo. Sabi nung, ay, 20 pesos na lang, last, dito na lang banda. Parang, hindi niya, kahit kinakabahan na yung younger sibling, parang kasi naiinis siya, nandito na tayo, last na. Sana lang, punuin na natin. Yung doon nagka-aberya. Yan. Kung ako yung younger sibling, ang sasabihin ko doon sa ate, kuya. Ate, sasabihin ko na lang kay ate, sige mauna ka na, uwi na ako. Sinabi niya talaga. Ay, hindi. Talaga? Yung ate nagsabi, ayaw mo uwi. Yung ate naman nagsabi. Bitch, bye. I'ma go. I ain't for this. Go. Yun. I'm not for this. Ang pangalan pa nila ay from Jingle Bells. Kasi yung nice. Ang witty. Yung pangalan. Grabe, kinikilabutan ako. I have to check behind me. Ayun. Alam ko anong oras pa lang while we're recording this. It's just maliwanag pa sa labas eh. True. Kaya pa. Yun. Last but not the least. Oh my God. Okay. Thanks, Shane. Thank you, Shane. Last but not the least, the patron saint of awards. Mark Malalang. What's the story behind your entry for Deck the Halls? Saint Nicholas. Yung entry ko for Volume 1, ang title nga niya is Saint Nicholas Myra. Na-inspire akong isulat ito firstly dahil sa trabaho that time kasi ang ginagawa ko nun para sa newscast namin sa nagre-research ako about focus crimes yung bilang ng focus crimes na nangyayari during the Christmas season, and ang isa sa mga pumasok sa isip ko for that time is yung nauuso nga yung maakyat bahay lalo na tuwing Pasko. Tapos yung mga tinatarget nga yung mga bahay ng mga nagbabakasyon during holidays. Pangalawa is yung pangalawang naging inspirasyon ko dito is yung mismo main character, yung si Nick or Nicholas Myra, yung buong pangalan niya.
yung Nicholas Myra came from the actual name of Santa Claus. Si Saint Nicholas of Myra. He's the bishop of Myra. Hindi ko maalala kung part ng Europe though. Pero maliban siya yung inspiration for Santa Claus, meron siyang mga stories na in a way related sa pagiging akyat bahay, pero ginawa niya in a good way and to save someone, or particularly sa storya ni Saint Nicholas. Ang niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang pag-aakyat bahay, kumbaga, isa tatlong magkakapatid na babae na ibebenta na sana for slavery, or parang ipapakasal for money, for favors. So niligtas niya yung tatlong yon sa pagitan ng pag-akit dun sa bahay nila, and then paghuhulog na ng golden riches para mai-ransom yung tatlong babaeng yun. Ang medyo ang parallelism niya kumbaga sa kwento ni Nick, itong akit bahay na character natin is imbis na naghulog siya ng kayamanan kung saan, meron siyang pagka-thrill seeker, na binibidyohan niya yung mga ninanakawan niyang bahay, tapos nakakadiscover siya ng mga vlogger na nga, secrets. Akit bahay na vlogger. Tapos yung mga nahuhuli niya yung on video, yung mga sikreto, yung mga krimen, yung mga nanakawan niya. And then, isa mismo heist na sentro ng story ko, imbis na makapagnakaw siya, ang na-discover niya ay isang nakakulong na dalagita. And nagkaroon siya ng connection ng somewhat emotional connection dito sa tao, dito sa babaeng. So, yung Saint Nicholas Myra is partly action adventure, may konting romance din, and meron din nga palang cameos from my other works, including yung The Secret of Derek Guerrero. Nice. So, gusto nyo malaman kung paano tumakbo yung story niya at yung kanyang nakilalang babae, so well, yun, basahin na lang yung volume 1. Kung gusto niyo malaman kung anong mangyayari sa ating akyat bahay na nga vlogger pa. True. You buy the book. Hey, what's up, guys? It's your boy. It's your boy, akyat bahay. Andito na naman tayo sa bago na ng username sa YouTube, akyat bahay. Girl, wala siya sa YouTube. TikTok. Saan ba siya? TikTok. Sa TikTok. Oo, TikTok. Tama. Kasi mas marami audience sa TikTok. Mas marami audience. Tapos nag-ano siya. Oh my sorry. God. Go. Sorry. So may may rapid fire question lang ako kasi natuwa ako dun sa entry ni Mark. Yun pa lang kasi nabasa ko. Kasi yun nga, sabi niya kanina, may cameo ni Derek Guerrero dun sa entry niya. Tapos narinig ko din before sa mga interview ni Aline before na sa susunod niya daw na mga works, isasama niya daw yung Murder de Aguinaldo. If I'm tama ba? Yung character si Lina. Ayun, oo. Nasa next book siya. Yun nga, natutuwa lang ako kapag yung works ng mga previous authors nag-jumble together. So, question ko lang dun sa 4 authors natin ngayon na parang, do you see yourself adding your Deck the Hall characters sa mga future books nyo? Kahit ano lang, like short answer lang. Sa inyong 4, like Miss Yeyet, Miss Christina, Miss Shane, and Sir Daniel. So sige, Miss Yeyet, ikaw muna. Yeah. Actually, yung Sari-Sari owner, character siya
nung nandun sa original book ko na The Crime Circle, which I will also Oh, re-release kay with TKB very soon. yes! And Kaka-excite. because because medyo pumatok si Marites Brigade concept, actually I'm writing a full-length novel with the with the Ay, characters. Alam mo, amazing! Kasama na yung yung like the background the and whole everything. the So yun whole yung Marites Brigade, True. it reminds me yes. of like Tsaka si but it reminds me of like Sisterhood of the Traveling Pants. in a Pero way, like yes. crime fiction version. Yeah, tapos Di ang ba? Parang usapan nga ganun. namin ni Kath, hindi lang siya within the village, pwede siya maging international. Wow. Like sa Yes! Hong Kong, may Oh mga my God! connections or Oy, something. I So, love this. Amazing. The I love Marites that. Brigade Global. Gusto ko yes. yan. I love Oo. it. Ang true I story love pag gano'n, that. naging international sila. So how I about you, love Miss, that. how about you, Miss Christina? Nakamute po ulit kayo. I'm so Ayan. sorry. It's okay. Okay. Pwede naman kasi for example gagawa ulit ako ng another unrelated na crime fiction since si Jenny yung dito yung parang sleuth Mhm. barista siya, so pwedeng yung next batch ko na detectives magkakape sa niya Ay, ang Oh, cute! sa I ang kape love niya. cute, ang that, cute. no? Kape niya, tapos Ang parang cute. makikinig rin siya, tapos mag-uusisa siya dun sa kaso nila, sa case. Medyo Marites din magsasuggest siya. siya. Oo. Marites din siya. May crossover, no? Everywhere. Ay, Marites I is love it. everywhere. Trot. gusto ko yun. Marites is everywhere. So ikaw naman, Sir Daniel, how about you? Ako open naman po ako sa crossover din actually. Ay, wait lang. Hello po, Hello po, ayan, ayan, sorry po. sorry po. Open naman ako actually dun sa ganun na possibilities sa mga magko-crossover yung mga characters ko from one story to another. Actually, si Mm. Mr. Sai, pwede ko siya actually ipunta sa isang story na iniisip ko, medyo matagal na pero di ko pang isimba, pero yung idea kasi niya, Mhm. para silang mga matatandang mga magicians sa Manila, Oh. trying to solve also a crime. So again, medyo heavy influence na naman sa Constantine. Pwede siya mag-cameo siguro doon since paranormal investigator din naman si Mr. Sai. So, open ako lagi sa ganun. Kasi nakakatawa siya actually. Oh, Grabe. amazing. Nakaka-excite mo. That's the beauty of being a writer, no? Kasi since you're creating worlds nga, you can, create bridges between those worlds. Tapos Exactly. Oh. na-excite May talaga ako dito sarili sa kang mga universe nga, di ba? Dun sa correct. Sorry, hindi sariling mundo, universe. May universe sarili po. kang universe, hindi lang mundo. Ayan. So, may question ako and I would love for everyone to answer, no? Since, yun nga, sinaselebrate natin yung recent nomination nyo as finalist for the National Book Development Board, National Book Awards for Best Anthology in English. What do you think sets you apart as an author? Sige, start tayo kay Aline. Si Aline agad. Pakabot siya. Sets, Go, sets Aline. apart as an author or yung sets apart as yung anthology? I think yung anthology. Yung anthology. Oh, sige. Yung anthology, actually, I think pride talaga to ng Paper Cut na nakapasok tayo sa anthology kasi if you look at yung mga kakategory natin, all of them are from university presses and pag galing sa university press, iba talaga yung quality noon. So for Paper Cut book to be able to be included in that lineup, it's really a great achievement in itself. I think maganda kasi yung anthology natin kasi parang a lot of us, or siguro yung iba kasi published na before, pero it produces new voices. Mhm. Diba? For example, si John Lawrence. John Lawrence was very young. Kahapon na-meet namin siya sa sa awards. And yun, parang you would not have realized na, oh, this person writes pala. Diba? Parang there's so many voices na are not always given the platform. Pero if they're only given that kind of platform, that chance,
then mas varied pa pala yung kaya natin i-offer sa Filipino audience or sa Filipino readership. So I think ayun yung strength ng Deck the Halls, not just the volume 1 but also the volume 2, yung itong 2-volume collection. Nice. Let's hear naman from our patron saint of book awards, Mr. Mark Manalang. Pero in all seriousness, maliban na sa sinabi nga ni na yung quality ng paper cut books is mas in a way comparable na rin sa mga university presses yung malalaking publishing companies. I guess yung focus natin sa crime fiction or this anthology, I guess ito yung naging unique factor sa pagkakapili ng Deck the Halls. Ang pagkakakilala kasi ng karamihan sa mga Pilipino pagdating sa crime fiction is mostly madugo, mostly brutal, may puro dahaka, puro patay, puro saksak lang gasgas and all. Pero yung sa atin kasi hindi meron na tayong senior Christmas team na natin. And meron din yung potential sa mga stories anthology na hindi lang mostly brutality or mostly criminal, kundi merong lightheartedness and yung pagpapala sa notion justice will always be served no matter what, kahit sa araw pa ng Pasko mangyari ang magkaroon ng krimen. Yung central idea of crimes happening during Christmas and crimes getting solved even during Christmas. I guess yung naging last factor para sa Deck the Halls. Nice. Thank you so much for that, Mark. Let's hear from Yayat naman. From Miss Marites Brigade. Miss Marites. Kasi parang ko nga, it's crime fiction. Pero like what Mark said, right? Iba-ibang types of crime fiction, may very light, may siguro may heavy debt. Pero parang we're giving different glimpses of what crime fiction could look like. Like for example, 'di ba yung romance is always dapat may happy ending. I'd like to think na yung crime fiction parang at the end of the day, parang we always give hope that 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 justice will prevail at some point. That's the other thing that I wanted to say kasi like yung mga nanalo, yung mga nagsa-speech, they keep talking about sobrang daming years na nila ginagawa yung mga libro nila, 'di ba? Tapos yung sobrang daming effort na binigay nila para dun sa libro. And I was just thinking, like yung sinabi ni Aline kanina, right? That like Paper Cat Books really gives us an opportunity na hindi na tayo kailangan maghintay ng many years, right? Correct. To write. Lalo na itong mga anthologies, like yung mga newbies can actually join and try their writing muscle. Nabibigyan ng opportunity lahat at different kay crime fiction writer ka or hindi. So that's the other good thing, right? Because hindi lang naman lahat ng nakasama dito sa libro are pure crime fiction writers, right? Some of us tried. And some of us, of course, succeeded na nakapaggawa ng kwento. So I like the fact na yung platform and yung opportunity na binigay ni Paper Cat Books enabled yung mga authors, and lalo na si John nga kasi parang sobrang baby siya, tapos alam mo yun, first time, and then finalist siya. So it was really heartwarming to see. At syempre ako rin, lahat naman tayo, di ba, parang sobrang na tayo, parang nandun tayo. Pero like him, with his mom, nakikita mo nakabarong siya, papapicture siya. True. Cute. Hi, John. Hi, John. Hi, John. Ayan. What about you, Tina? Naka-mute ka ulit. Okay. Ayan. Ayan. Okay na.
3 times is enough. Okay, so what I like about Deck the Halls is that unique siya in the sense na yung the topic is about a Christmas season and then you combine it with crime fiction. So usually we are used to mga during Christmas na parang happy celebration. Pero this time, parang may solve na crime. May crime involved. So, may whodunit. So, parang may interest yung mga tao na magbasa nun. Kasi parang it engages your mind. Tapos, next is yung setting niya is Philippine setting. So, maraming tao makaka-relate talaga kasi napunta na natin yung mga setting na yun eh. Di ba? Sa neighbor natin, sa Kesa kung Oh my magbabasa God, ng sa katapat ng sari-sari store. Ganon. Sa Mega Mall, mga ganon. Ortigas. So, ibig sabihin, kasi kung magbabasa tayo ng, parang mga, kunyari, Agatha Christie or i-imagine pa natin yung, yung mga, British, places, di ba? Or Correct. wherever, Egypt, mga ganon, or, ganon. So, parang mahirapan ka pa mag-isip ng, ano bang nandun. So, this time, parang, napuntahan mo na yun eh, yung mga lugar na di-describe. So, ganon. And, yun. So, I think, yan lang. All right, thank you so much. And last but not least, Daniel, what do you think set apart Deck the Halls? Parang feeling ko nga sabi nila nga lahat. Ako na lang siguro parang inspiration na lang mahirap siguro. pag last ka eh. Combine ko na lang lahat ng mga sabi nila plus yung small ideas ko na lang siguro. Okay. Number one siguro na naging dahilan why the Deck the Hall actually stand out actually. Number one, nabanggit kanina ni Sir Mark, crime fiction. Maraming krimen sa Pilipinas but nakaka-intriga lang kasi parang napaka-few authors or even stories na meron ka mababasa tungkol sa crime sa Pilipinas. Like, ang alam ko lang na crime novel na meron nakatayo, kung di ako nagkakamali, Smaller and Smaller Circles by F.H. Batacan. Okay, so para sa akin, malaking bentaha yun because it's different. It's different. It's different. Natawa ako yung he caught himself. Sorry. Pangalawa, siguro dahil anthology siya. Kasi for me, Filipinos actually always, kumbaga, hindi sila kontento sa isang lasa lang ng kwento eh. And with an anthology kasi, it came from different authors, although with one singular theme, iba-iba yung atake, iba-iba yung settings, iba-iba yung way nila. So it's actually parang, kung ako yung reader, parang nakakatuwang basahin siya. Ako pa hindi ko sisigilan eh. Kasi iba-iba yung may expect ko mga kwento per stories na meron yun. So it's actually another thing than why it will stand out. Okay, against dun sa iba kasi na single yung story lang nila na parang isang flavor lang siya. And last but not the least, siyempre, probably because it came from an indie publisher nga na Paper Cut. Okay, at as said nga kanina ni Aline, lahat ng kakompetensya nga yung mga university press and other big names in publishing. Nakakatuwa lang kasi parang yun nga, lagi nababanggit ni Kat nga na parang Black Horse yung publishing natin. Yes, correct. It will always be like parang bentahin natin, a brand perhaps, na nakakatulong yan actually para ma-push through yung mga napapublish ng mga books natin. So, yun lang. Ayun. Okay, guys, unfortunately, that's all the time we have for today. No, maraming salamat sa pagpunta niyo dito, pag-share niyo sa amin ang experience niyo dun sa nakaraang book awards. No, syempre may inspire kami yung tatlo ni Laura at saka ni Joshua na sa susunod kami naman ang rarampa sa National Book Magkakalat Awards. tayo sa National Book Awards. Tayo naman ang rarampa doon, no? So, ayan, if you guys want to promote your books, go ahead and social media start tayo kay Aline, no? Go ahead. Oh, Aline, ikaw ulit. Ikaw ulit. Her Lassie Girl is available on Lazada, also on select fully booked branches, UP Town Center, Podium, Fort, Eastwood City. I don't know lang kung meron pang available, pero you can check. Pero Lazada is still available. Yay! Yayet, go Yayet. Yun sa akin, abangan nyo lang. Yung lalabas na rin yung mga paper cut books ko this year. From. Yeah!
Yes, kasabay ko si Alina. Magkasabay pala kayo ni Sabay Joshua. tayo. Yes. Tina, anything you like to promote? Yun pa lang, Deck the Halls, available sa Lazada. Pero I'm contemplating on writing a historical novel. Yo. We'll look forward to that. Will it be under Thank paper you. cut then? Tingnan na lang natin. Kung matapos ko. Okay. Sige. Abangan namin yan. Ramdam ko yun. Ramdam ko yan. On top of my day job. Yes. Ramdam ko yung kung matapos ko. Kung matatapos ko. Okay, how about We Mark? all felt that. Go, Mark. Yun, let's see. The Secret of Derek Guerrero is available in Lazada and in Selecta fully booked branches. You can also check out the Paper Cat Books website para malaman kung paano kayo makakuha ng copy. And same goes for Deck the Halls Volume 1 and 2. Pwede yung makita sa Lazada and fully booked. Yung Volume 1, meron pa ba tayo? Meron pa naman siguro to yung copies ng Volume 1 and 2 sa fully booked. Just itanong nyo na lang. And then, may lalabas na sequel ng The Secret of Derek Guerrero. Nice. And there will be a continuation ng main universe ng The Secret of Derek Guerrero, which is yung aking long-running series, which is titled Sampaguita. There's already a first and second book. I'm also making books 3 at I'll do my best kapag sabayan yung sequel ng The Secret of Guerrero and yung book 3 na ito. So, stand by. Stay tuned. Yes. We'll stand by for that. Go, Daniel. Grabe. Go, Daniel. So lang din, promote lang din of course yung Deck the Halls Volume 1 and 2 and Manila Dystopia. Alam ko meron pa ata yun ko yung nagkakamali. And of course, this year, hopefully din may labas din yung nagawa ko anthology, Neo Maligno. Ay, oo. Yes! Bago niyang na-announce na yun, diba? Neo Maligno. Hopefully may labas din siya this year naman. So far, so good yun lang naman po. Working on other things lang din. Sabi ko, tuloy-tuloy lang din magsusulat hanggat maaari para lagi merong nasasabi. True. Sulat lang ng sulat. I would like to add, aside from congratulating everyone from every author here and yung mga hindi nakasama sa Deck the Halls, congrats din kay Mark Manalang kasi nasa top 8 siya ng best-selling Filipino books sa Fully Book BGC. Wow! Amazing! Grabe! Alam mo yung nakakatuwa lang na makita yung book niya dun sa shelf ng best-selling sa Fully Book. Saan to? Sa The Fort? Yes. Sa The Fort. Sige, yes. madaanan Tapos, nga yan. same publishing house pa kayo like, oh my God! Amazing! That's Congrats, my senpai Mark. right there! That's my senpai right there. Sadly, kasi nawalan ng connection si Miss Shane, but according to her, as of now, hiatus daw muna siya. So she has nothing to promote aside from Deck the Halls Volume 1 and 2. But she is extending thanks and again, nice meeting all of us daw. We love you, Miss Shane. Yes, we love you, Shane. Thank you for joining us. Thank you then for John. Kahit na hindi ka naka-attend, thank you then for at least, at least sinagot mo yung message ko kahit na hindi tayo magkakilala. Yes, and we're so happy for you, no? Grabe yung happy ako for him. Grabe. Tulad niya lang sabi ng baby pa siya, pero boom, National Book Na-all, Awards agad diba? si sana all, diba? Meron so na po Golden Matinee ang Paper Cut Books. Si Mr. John Lawrence po ang Golden Matinee ng Paper Cut Books. Golden Matinee? Ay, Mac Lady. Anyway,
Anyway, tayo naman mag-promote. This has been Late Night Pub. Follow, subscribe, hit that mother effing bell. At Late Night Pub Show is on Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, and Facebook. Don't forget to follow yours truly on Facebook, Laura Friera-Gonzalez, and Instagram at Laura Tries to Write. My book at last is still available on selected fully banked. Grabe. Fully booked branches kaya mo in Metro Manila and Papercat Books Lazada page. So, let's see where it takes us pa. Hopefully, katulad ni Marites Brigade, worldwide na din Worldwide. Yun lang. Ay, ako na ba? And this has been... Sorry. Tawa ng tawa kasi. This has been follow nyo ako sa Facebook at sa TikTok. No? Actually, I have the same handle everywhere, pero mas active lang ako sa Facebook at TikTok. So, kung gusto nyo ako ma-reach, doon nyo ako ma-reach. Ang Pag-ibig ni Crayon is still available sa fully booked Eastwood City, UP Town Center, and the Podium. So, pwede pa kayong humabol doon, bumili. It will be available on Lazada soon. Abangan nyo lang yung aking announcement doon sa Facebook, no? And maraming salamat sa pag-join sa amin today, you guys. Thank you. And lastly lang naman, ang ipa-plug ko lang naman is my IG and TikTok here at jgeorge.wr. My debut novel, I Am MVP, will be available on November 2024. Yun lang naman. Hopefully. Woohoo! Grabe, jam-packed ang schedule ng Papercat Books. Grabe. This year. Excited kami for all the projects, and this has been your resident Halta Joshua Jorge saying that in Late Night Pub where we talk about writing, publishing, and everything in between. Thank you, Bye, guys. See you sa next episode. Thank you so much, you guys. Deck the halls, authors. Thank you.